Sir, mainit po ang usapan sa West Philippine Sea. Pero mas nakakainit ng ulo ang ibang politiko natin. Pakibisto mo nga ang tuta moves ng mga politikong ito na imbes na ipagtanggol ang atin, ay parang spokesperson pa ng China. Brad, bago tayo pumunta sa dagat, pumunta muna tayo sa kasaysayan. Sina Andres Bonifacio, Jose Rizal, Antonio Luna, Gregorio del Pilar, nag-alay sila ng buhay. Dugo ang pinuhunan nila para sa kalayaan natin. Hindi sila natakot lumaban sa mga dayuhan kahit debolo lang sila at dekanyon ang kalaban. Bakit? Kasi alam nila na ang lupa at dagat natin ay para sa Pilipino. Pero ngayon, tingnan mo ang ibang senador at congressman natin. Naka-aircon, naka-kotse, ang laki ng sweldo galing sa buwis natin. May mga mambabatas dyan, hindi ko napapangalanan, alam niyo na kung sino. Yung mga mukhang siopaw mag-isip, maputi sa labas, pero alam mong puro bula-bola ang nasa loob. Kapag usapang West Philippine Sea, ang banat nila, matapang kasi masyado ang Coast Guard natin. Wala tayong laban sa China. Ipamigay na lang natin para walang gulo. Lintik, kung buhay si Bonifacio ngayon, baka tinagana kayo. Ang tawag dyan, modernong makapili. Traidor sa harap ng sakripisyo ng mga ninuno natin. Himayin natin ang 100% modus ng panlilin lang nila. Unahin natin ang the 9-dash line o ang magic drawing. Brad, alam mo ba kung ano yan? Isang araw, may gumising sa China, kumuha ng ballpen at mapa, tapos nag-drawing ng guhit. Sabi nila, lahat ng nasa loob ng guhit na to, amin na. Walang basehan sa batas, walang basehan sa kasaysayan. Drawing lang yan sa historical imagination nila. Isipin mo, tol, pumunta ako sa tapat ng bahay mo, gumuhit ako ng bilog sa lupa na sakop ang gate mo, garahe mo, at kusina mo. Tapos sasabihin ko, amin na to kasi ginuhitan ko. Papayag ka ba? Hindi, tatawag ka ng pulis. Pero ang mas malupit pa dyan, Brad, hindi lang nila ginuhitan, inagawang ka pa. Isipin mo, kumakain ka sa sarili mong bakuran, biglang pumasok ang kapitbahay mong dambuhala. Inagaw ang plato mo, tinulak ka at sinabing akin to. Siyempre matatakot ka pero lalaban ka para sa pagkain ng pamilya mo. Pero eto ang masakit, yung kasama mo sa bahay, yung dapat kakampi mo na politiko, imbes na kumuha ng itak para tulungan ka, ang sasabihin pa sa'yo, hayaan mo na, malaki katawan yan eh. Ibigay mo na pati kanin mo para hindi tayo masaktan. Anong klaseng utak yan? Hinahayaan mong gahasain ang karapatan natin dahil lang malaki ang katawan ng kaaway? Eh, gago pala kayo eh. Kaya lumalakas ang loob ng bully kasi kayo mismo ang sumusuko. Panalo na tayo sa arbitral ruling ng 2016. Sabi ng korte, walang bisa ang dash line. Illegal yan. Atin ang exclusive economic zone. Ibig sabihin, tayo lang ang may karapatang makinabang sa yaman ng dagat na yan. Tayo lang ang may karapatan sa isda, sa langis, sa gas. Pero bakit itong mga politiko natin, parang abogado pa ng China na pilit binubuhay ang walang kwentang argumento ng dash line? Isunod natin ang the official map alibay. Ang galing magpaikot ng senador na yan. Sabi niya, i-give up na lang natin ang Kalayaan Island Group kasi wala naman daw tayong official map na nagsasabing atin yan. Hindi daw malinaw ang coordinates. Hoy, magbasa ka ng history. 1734 pa lang, may Murillo Velarde map na tayo. Nakalagay na dyan ang Los Bajos de Paragua o yung mga island sa Palawan. Atin na yan bago pa isilang ang lolo ng lolo mo. Eh ang China, kailan lang lumabas sa mapa nila ang sprat list? Taong 1947 lang. Ang layo sa 1734 natin. At alam nyo ba ang nakakatawa? Kinopya lang nila ang pangalan sa British Admiralty charts. Yung English names, tinranslate lang nila sa Chinese. Tapos sasabihin nyo, nauna sila. Mas nauna pa tayong may titulo kaysa sa kanila. Para kang may original receipt, tapos papayag kang agawin ng kapitbahay mong namulot lang ng resibo sa basurahan. At eto pa, sabi niya wala daw West Philippine Sea sa batas. Hilo ka ba? Nasa Republic Act 9522 yan. Nasa Maritime Zones Act yan. Ipinasa ng Kongreso kung saan ka nakaupo. Hindi mo binasa, no? Absent ka ng discussion. Ang linaw sa batas na ang Kalayaan Island Group ay atin. Palusot nyo lang yan para i-justify ang pagiging tuta nyo. Dumako naman tayo sa ipamigay na lang narrative. Ang hirit pa ng senador, i-give up na lang natin ang Kalayaan Island Group para madali. I-coordinate na lang natin. Ano? Ipamimigay mo ang teritoryo natin para lang walang gulo? Brad, soberanya ang pinag-uusapan dito. Hindi ito parang candy na pwede mong ibigay sa kalaro mo para close na kayo. Kapag ibinigay mo ang ayungin, susunod ang pag-asa, susunod ang Palawan. Saan tayo titigil? Sa Luneta. At eto ang pinakamalupit sa lahat, tol, ang the gaslighting o ang biglang kambyo. Sa hearing, dinig ng buong Pilipinas ang sinabi niya. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG, naka-record, viral. Pero nung binati ko siya ng taong bayan, biglang kambyo. Biglang sabi sa plenaryo, Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yon, na misinterpret lang ako. Wow! Magic! Ano to? Auditory hallucination ng buong bayan? Bingi kaming lahat? Ganun ba? Ang tawag dyan, gaslighting. Ginagago ka na sa harap mo, pinapaniwala ka pang mali ang narinig mo. At ang palusot niya, teritoryo daw ang isla pero nasa labas daw ng exclusive economic zone kaya hindi pwedeng isama sa mapa ng West Philippine Sea. Para niyang sinabi na, sa atin ang bahay, pero yung kalsada papunta sa bahay, wag na nating angkinin kasi magagalit ang kapitbahay. Tanga lang ang maniniwala dyan. Paano ka pupunta sa isla kung hindi ka dadaan sa dagat? Lilipad ka? Magte-teleport ka? Ang karapatan sa isla ay may kasamang karapatan sa dagat na nakapaligid dito. Yan ang UNCLOS.
pero pilit niyang pinaghihiwalay para lituhin ang tao at para pahinain ang posisyon natin. Ang lakas ng loob niyang magtanong, ano ba talaga ang ipagbubuwis natin ng buhay dito? We will offer our lives for something that is not even within our EEZ. Tinatanong pa ba yan? Pagkain, enerhiya, seguridad, yan ang benefit, yan ang motive. Kaya huwag kaming bulahin sa misinterpreted na yan. Huli ka na, Balbon. Ang dila ng tao pwedeng bumaligtad, pero ang video record hindi nagsisinungaling. Pag-usapan din natin ang the fake patriot style sa hearing. Ito ang pinakamalupit na modus nila. Pansinin nyo kapag may hearing. Ang ganda ng intro. Sasabihin nila, Mr. Chair, naniniwala ako na atin ang West Philippine Sea. Dapat ipaglaban natin yan. Agree ako dyan. Palakpakan ng mga tao, makabayan kunwari. Pero pagkatapos ng intro, pakinggan nyo ang kasunod. Sino ang binabanatan nila? Ang China ba? Ang binabanatan nila ay ang Philippine Coast Guard at DFA. Ang gigil nila, wala sa China. Ang gigil nila, nasa sarili nating mga bantay dagat. Tatanungin nila, baka naman kasi kayo ang nag-provoke. Baka naman masyado kayong matapang. Nakikita nyo ang pattern? Hindi nila kayang magalit sa China para silang may magnanakaw na pumasok sa bahay, pero ang pinapagalitan nila ay yung guard na nagtatanggol sa pinto. Sasabihin pa nila, hindi ako pro-China ha, pro-Pilipino ako. Kung pro-Pilipino ka, bakit ang dulo ng dila mo laging pabor sa narrative ng Beijing? Bakit kapag binomba tayo ng tubig, tiklop ka, pero kapag sumagot tayo, galit ka? Magaling sila magpaikot ng kwento. Sasabihin nilang diplomacy daw ang gusto nila, pero ang diplomacy nila lumuhod. Ang tawag dyan, wolf in sheep's clothing. Nagdadamit makabayan, pero ang puso made in China. Pag-usapan din natin ang datakot sa gulo tactic. Ito ang paborito nila. Sasabihin nila, gusto nyo ba ng labanan? Tol, walang may gusto ng labanan. Pero bakit ang Vietnam, ang Indonesia, ang Malaysia lumalaban sa China? Nanggugulo rin ng China sa kanila. Sinusunog nila ang barko ng China. Nagpapadala sila ng Navy. Binomba ba sila? Hindi kasi alam ng China na kapag namomba sila, bagsak ang negosyo nila sa buong mundo. Takot din ng China sa totoong labanan. Pero itong mga politiko natin, ginagamit ang takot para duwagin ang Pilipino. Para tanggapin natin na wala tayong magagawa. Ito ay psychological warfare. At ang nagkakalat nito ay sarili nating mga mababatas. Bakit nila ginagawa to? Simple lang. Wala nang kulay-kulay dito. Walang dilaw, walang pula, walang berde, walang pink. Ang labanan dito, maka-Pilipinas o maka-China. At sa inaasal nila, hindi na to hinala. Klaro pa sa sikat ng araw, ang katapatan nila ay wala sa watawat, nasa bulsa. Para sa kanila, ang Pilipinas ay hindi inang bayan. Para sa kanila, ang Pilipinas ay isang tindahan na pwede nilang ibenta ng pira-piraso sa kung sino ang may pinakamalaking offer. Kaya may suggestion ako, tol. Total, sabi ng senador na yon, i-give up na lang natin ang Kalayaan Island Group para madali. Aba, may mas magandang idea ako. Imbis na i-give up natin ang mga island na mayaman sa langis at isda na para sa pamilyang Pilipino, bakit hindi na lang yung mga politikong ito ang i-give up natin? Bakit hindi na lang sila ang isuko natin? Sila ang iwaksi natin sa pwesto sa susunod na eleksyon. Total, mas gusto naman nilang magsilbi sa dayuhan kaysa sa bayan, di ba? Doon na lang sila. At ito ang tandaan nyo, tol. Huwag nating sayangin ang sakripisyo ng ating mga bayani na inalay ang buhay para sa Pilipinas. Sina Rizal, sina Bonifacio at marami pang iba, nag-alay sila ng buhay para magkaroon tayo ng sariling lupa, sariling dagat at sariling dangal. Kung isusuko lang natin ito dahil sa takot o dahil sa pera, para na rin nating dinuraan ang libingan nila. Para na rin nating sinabing walang kwenta ang pag-aalay nila ng buhay. Dapat ipaglaban natin ang atin kahit anong mangyari. Dahil ang tunay na Pilipino, hindi sumusuko sa bully. Ang tunay na Pilipino, lumalaban para sa kinabukasan. Kaya sa mga senador at congressman na yan, alam namin ang amoy nyo. Amoy yuan, amoy traidor. Kaya kung tatanungin mo ako kung ano ang dapat gawin sa mga politikong ito, na mas mahal pa ang dashline ng iba kaysa sa coastline ng Pilipinas, simple lang, tol. Sila ay mga politikong walang silbi. Dapat ibasura sa eleksyon. Mga traidor sa sariling bayan.